Stars on the Floor, hesitant talaga ako. Honestly, hesitant ako kasi parang akala ko, tapos na ako sa journey ko ng pagsasayaw. Pero, at the back of my mind, bilang fan ako ng mga K-pop groups, mahilig ako manood ng mga live shows. Iba kasi yung feeling ng live performance talaga eh. Na-inspire ako na parang deep inside, meron din pa rin pala akong passion and hunger to learn more. Eh, tama yung sinabi ni Coach J, na parang Stars on the Floor, nag-lead na rin ako sa mga ibang shows ng GMA. Nakasama ko si Miss Marian Rivera sa show, nakasama ko si Miss Poklang, pero dito, contestant ako. Kasama ko yung mga bagets, yung gano'n. Kasama ko yung mga digital dance stars. And parang it's not something that I'm so comfortable with and familiar with. Pero dahil gusto ko pa rin matuto at na-challenge ako bilang sa sarili ko, gusto ko laging natututo at ayokong maging complacent sa ginagawa ko sa industry, sa showbiz, tinanggap ko siya. And doon sa journey namin from yung first day of taping namin, sasabihin ko talaga na hindi siya madali. Pero ang naging fulfillment namin is kapag natatapos namin yung dance, pag nakikita namin yung sarili namin na nagagawa namin yung ganong klaseng sayaw at yung sarili namin na kami ba yan, hindi kami makapaniwala. Doon kami parang mas lalong nagkakaroon ng fire pa to do more. Masasabi ko na sobrang proud ako sa mga kasama ko dito talaga, even the digital dance stars na ngayon ko lang din nakasama. Ibang klaseng eksena po yung makikita nyo dito. Hindi po sampalan, hindi po batuhan ng linya. Kumbaga, ano talaga, labanan talaga sa dance floor. Na minsan parang di namin alam, ano ba yung mga pinagagagawa na namin. Pero still, we trust our bodies and we let like the flow of our bodies just move naturally, and dahil nga sa mga coaches namin na nagtuturo sa amin every week, kaya parang mas lalo kami nakakasa. So, ayun, thankful ako sa GMA, thankful ako sa Stars on the Floor for giving me this opportunity. And buti na lang din, hindi ako nag-no. Buti na lang din tinanggap. Good afternoon sa inyo lahat. Ako, aminin ko, nung una talaga, kinabahan ako. Nag-isip din talaga ako ng matagal. Hindi ate, ito kinabahan ako kasi naisip ko na, kaya ko pa ba makipagsabayan? Kaya ko pa ba mag-compete? Siyempre, isa na ako sa kuya dito, ako yung pinaka-kuya. So, 1 year din ako hindi nakapagsayaw. So, siyempre, sumasayaw lang ako sa mga out-of-town shows and yung mga TikTok na mga 15 seconds. Pero ito kasi siyempre, mas mahaba yung time na parang dalawa lang kayo, tapos all eyes on you, so iba rin talaga yung pressure, iba rin yung aralin mo na steps. Pero syempre, parang si ate yan, sobrang love ko rin talaga yung pagsasayaw. So parang, sige, go, mukhang ano to mukhang kaya ko to. And talagang siguro nasa lahi na rin ng mga Cruz family na pagdating sa stage, gagawin mo yung 100% mo. And syempre, thankful ako sa mga coaches na kagayad sa amin, mas madali yung mga sayaw namin dahil sa kanila, inaalagaan nila kami. Kaya talagang salute sa inyong lahat. And after nga nung episode 1, parang sabi ko parang lumabas ulit yung beast sa loob ko Ito yun kasi, thank you sa ating mga GMA bosses kasi grabe yung 10 stars dito. Salute, sobrang gagaling nilang lahat. So na-inspire ako na mas pagbutihin talaga lahat ng mga performances. Yeah. Grabe yun. Hello po sa inyong lahat. Charot. Ako po, sa totoo lang, I was confused nung ako yung isa sa mga napili nila to be part of Stars on the Floor because masasabi ko naman na hindi talaga ako dancer. I can dance pag binigyan mo ako ng choreo, pero kailangan ko siyang sipagan, kailangan ko siyang aralin ng matindi. So to be given an opportunity to dance alongside ang napakahuhusay ng mga dancers talaga, grabe yung pressure sa akin because kami po ni Ate Glyza ay ginagawa po namin ang Encantada Chronicles Sangre nung nagsimula po kaming mag-shoot for Stars on the Floor. At sabay sila ng napakabigat na obligasyon at responsibility for me
as an artist dahil ayokong may maiwan dun sa proyekto na both na ginagawa ko, di ba? I wanna give it my all. Pero siguro yung kinakapitan ko is yung burning passion ko as a performer. Na kahit anong ibigay mo sa akin, sabi ko nga, lumaki ako na nakikipag-showdown ako sa kanto. Doon ako lumaki. So, anong difference ng kanto sa entablado na to? Kung nandito naman yung passion ko, and I think it's another opportunity for me to further improve and learn, not just as an artist, but as an individual. And dahil sa Stars on the Floor, I've gained so much knowledge. Dahil din sa mga kasama kong choreographers, sa mga co-stars ko, sa lahat po ng mga hosts na ito, it showed me possibilities I've never seen before. And kaya panoorin nyo na lang. Charot!